Mga kaibigan, gaya po ng narinig natin do sa bahagi ng ating mga nakapanayam, ay katulad din ng mga karaniwang kaanib ng Iglesia Katolika. Nung sila po ay hindi pa kaanib sa Iglesia, ay karaniwan din na sila ay nakikiisa sa pagdiriwang ng tinatawag na Pasko o Christmas. Balit niloob ng Panginoon Diyos na sila ay makapakinig ng mga aral, doktrina sa Iglesia ni Cristo at niloob ng Panginoon Diyos na sila'y makaunawa, sumampalataya, kaya nakabuo sila ng isang matatag na pagpapasya para iwan ang kanilang dating maling paniniwala, iwan ang kanilang dating relihiyon. At ngayon po ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pagtutuunan po natin ang pagtalakay sa pagkakataong ito ang tungkol sa Christmas o Pasko. Ipinagdiriwang ito ng Iglesia Katolika Romana at maging ng iba't ibang sektang protestante sa iba't ibang panig po ng mundo. Kapag sumasapit po ang Disyembre 25 ay pinaniniwalaan nila na yun ay kanilang pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Alamin na po natin ayon po sa kanilang aklat dito po sa pinamagatang Religion, Doctrine and Practice. Ang sumulat po nito ay si Ginoong Francis Casilli. Dito po sa page 304 sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na yaon ang misa na umaalaala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Gaya po ng narinig natin sa aklat na ito, ang Pasko ang anya ay ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika tuwing December 25. Ang Pasko o ang Christmas ay nagmula sa salitang Christ at Mass. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa, ayon sa sumulat na aklat, para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong mga kaibigan, ito bang Christmas o Pasko ay may batayan po sa Biblia? May binabanggit ba ang Biblia na halimbawa Paskwa? Pero ang tanong ay, yun din ba ang Paskong ipinagdiriwang ng sanlibutan tuwing December 25? Ang babasahin namin sa inyo ay mula sa aklat ng mga bilang. Ito ay nasa 9:4 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Meron po bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? Meron po. Alin po itong Paskwa ang binabanggit dito? Ito anya ang ipinagdiwang ng bayang Israel na alinsunod po sa talatang binasa natin, isinagawa nila noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kaya, natitsak natin ngayon pa lang, ba hindi ito ang Pasko o ang Christmas na ipinagdiriwang po ng sanlibutan ngayon. Pagka binasa natin sa King James Version, ang katumbas noong Paskwa, makikita po niyo sa inyong TV monitor, sa inyong screen, ay Passover. Baka naman po yung layunin ay pareho ng isagawa ang Passover o ang Paskwa at itong Pasko ngayon ng Iglesia Katolika at ng iba't ibang sektang protestante. Ang babasahin namin sa inyo mula sa talaan nitong magandang balita Biblia. Dito sa page 360, ganito ang ating mababasa rito. Paskwa, pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing 14 ng buwang Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23 hanggang 27.
Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Bakit po ipinagdiwang ng bayang Israel ang Paskwa o yung tinatawag na Passover? Ito'y bilang pagunita sa paglaya ng mga Ebreo mula po sa pagkaalipin sa Ehipto. Saan po ba hinango ang salitang Passover? Mula ito sa ginawang paglampas, Passover, ng anghel ng kamatayan sa tahanan ng mga Ebreo ng gabing patayin ang mga panganin ng mga Ehipsyo upang mapahintulutang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin.